Ang kwento ay nagsimula sa bida na abala sa isang video game kung saan isang nakakakilabot na kalansay ang bumati sa kabalyero. Sinabi ng kalansay na karapat-dapat ang kabalyero na maging kanyang karibal dahil ang mga bulong-bulungan tungkol sa kanya ay totoo at bagay sa kanya ang titulong bangungot ng kontinente. Dagdag pa nito, hanggat nasa panig nila ang puwersa ng liwanag, hinding-hindi sila susuko. Naibulong ni Sung Hyen sa sarili niya na ang katunggali ay isang nakakatakot na immortal na hari at ang kabalyero naman ay isang marangal na kabalyero ng liwanag. Humigop siya ng kanyang soda, habang nagtatanong sa sarili kung hindi ba masyadong maaksyon ang kanilang banggaan. Gayunpaman, inisip niya na isa lamang itong palabas. Ngunit, paano nauwi sa ganito ang lahat? Maski ang malas na taong nakakulong sa kanyang silid at pinapanood ang lahat ng ito, hindi ba't siya rin iyon? Hindi nagtagal, may kumatok sa pinto ng bida. Isang staff na may hawak na panulat at papel ang nagpakilala na galing sa Special Ability Control Bureau Relocation and Investigation Department. Tinanong niya kung naroon si Sung Hyen. Tumango ang bida na may sabik na ekspresyon. Ipinaliwanag ng empleyado na na-verify na ang kanyang pagkakakilanlan at humiling na kapag siya ay magising, agad siyang mag-ulat sa Special Abilities Control Bureau. Naisip ni Sung Hyen na ito ang unang pagkakataon na nakipag-usap siya sa isang estranghero sa loob ng kalahating taon. Ngayong tapos na ang pag-uusap, naisip niya na hindi na niya kailangang buksan ang pinto sa susunod na 6 na buwan. 2 taon na rin siyang hindi lumalabas ng bahay. Maaaring tawagin siyang kaawa-awan ng iba, o akusahan ng kawalan ng lakas ng loob, ngunit sa totoo lang, itinuturing niya ang sarili bilang biktima ng isang baluktot na mundo. Biglang nahadjap ng kanyang pansin ang balita sa TV. Inihayag ng isang reporter na nilalabanan ng mga bumbero ang isang sunog sa isang shopping mall. Ang salarin, ayon sa balita, ay isang awakened individual, na nagsimula ng sunog bago lumipat sa ibang mundo. Tulala si Se Hyen sa screen, iniisip ang tungkol sa awakened person. Hindi nagtagal, isa-isang nagising ang mga tao sa buong mundo, nagkakaroon ng misteryosong kakayahan na tinatawag na special powers. Pagkatapos magising, ang mga individual ay pinipilit na pumasok sa ibang mundo sa loob ng 24 na oras, at babalik lamang kapag naabot ang mga partikular na kondisyon. Gayunpaman, kakaunti lamang ang nakabalik ng buhay. Dahil sa pagiging desperado at walang pag-asa, marami sa mga awakan, ang gumawa ng walang katuturang krimen bago ang kanilang hindi maiiwasang pag-alis. 2 taon na ang nakalipas, isang walang ingat na kalokohan ng isang awakened person, ang nagdulot ng pagkawala sa pamilya at binti ni Sung Hyun. Kahit na sinubukan niyang magkaroon ng lakas ng loob na magsimulang muli, tila walang saysay ang lahat. Sa isang pagkakataon, umupo siya sa isang espesyal na ehersisyong makina at sinubukang gamitin ang kanyang mga binti. Napasandal siya, pagod, at tinanong ang sarili kung ano ang saysay ng lahat ng ito. Bakit siya takot na lumabas ng bahay? Siguro, kung mayroon lang siyang kaunting determinasyon pa, may magbabago. Baka kaya niyang umalis sa lugar na ito at pumunta sa kung saan, kahit saan. Biglang may lumitaw na parang translucent system window, sa ibabaw ng kanyang ulo. Nagpakita ito ng mensahe, Dimensional Distortion Detected, Connection to the Akasha System in Progress, Awakening of a Unique Skill. Ang natatanging kasanayang avatar, ay nagising at nagsimula na ang countdown, 24 na oras na lang ang natitira bago lumipat sa ibang mundo. Sigaw ni Sung Hyen sa takot, na nagsasabing baka biro lang ito. Paano nangyari ang lahat ng ito ng biglaan? Nagpakita ang system window, ng isang babala, failure to enter the travel portal within the allotted time would result in a forced transition. Na may takot na ekspresyon, binuksan ni Sung Hyun ang kanyang silid. Naalala niya na narinig niyang ang pagbabalik sa Earth ay tumatagal ng halos 1 taon, at dahil ang oras sa ibang mundo ay dumadaloy ng 10 beses na mas mabagal, nangangahulugan nito na kailangan niyang magtiis ng 10 mahabang taon doon para makabalik. Sa huli, ang bida, na ngayon ay nakasuot ng kumpletong gamit, ay kinakabahang nakatayo sa harap ng kumikinang na portal. Ipinaalam ng system window, sa kanya na 3 minuto na lang ang natitira bago ang paglipat. Habang hawak ang kanyang ulo sa pagkabalisa, naisip ni Sung Hyun, hindi nga ako makalabas ng normal, tapos ngayon may portal sa harap ko. Wala akong lakas, walang mga kasanayan.
Paano ako mabubuhay sa ibang mundo? Bigla, naaalala niya ang kanyang natatanging kasanayan. Sumigaw si Sun Hyen, buo ang loob, activate the avatar skill. Sa sandaling iyon, isang replika ang lumitaw sa kanyang harapan. Napaatras siya sa gulat, humihingal, ako yan. Habang nakatitig sa replika, napagtanto niya na ang tinitingnan niya ay isang perpektong kopya ng sarili niyang mukha. Nakikita ng replika ang lahat ng ginagawa niya na parang iisa lang ang kanilang paningin. Nakakahilo, bulong ni Sun Hyen, sinusubukang gumalaw at kontrolin ang avatar. Napagtanto niya, imposibleng kumilos kasabay ang replika. Pagkatapos, tumunog muli ang system window. 1 minuto na lang ang natitira bago ang paglipat. Failure to step into the portal would trigger a forced move. Sa desperasyon, sumandal si Sun Hyun sa dibdib ng replika. Wala itong silbi, daing niya. Parang ako, kung sana'y may iba na lang na pwedeng pumalit sa akin. Dahil sa biglaang pagnanasa, itinuro ni Sun Hyun ang avatar patungo sa portal. Kinumpirma ng system window, ang pagkakakilanlan ng awakened individual, kinukumpirma ang pagsisimula ng paglipat. Habang pinapanood ang avatar na naglaho sa portal, sumigaw si Sun Hyun sa pagkamangha. Gumana, tinanggap ng portal ang avatar sa halip na siya. Nag-update ang system window. The transition to the Attica dimension was complete. Pagkatapos ng ilang sandali, nakita ni Sun Hyen ang kanyang sarili na nakatingin sa isang masukal na kagubatan. Bilis ng tibok ng kanyang puso sa takot. Dapat ang avatar ang pupunta. Bakit ako narito? Ngunit nilinaw ng sistema. Maaari siyang bumalik sa Earth sa pamamagitan ng return option sa Karma Store. Gayunpaman, kailangan na kumita ng karma sa pamamagitan ng mga pakikipagsapalaran, at ang kanyang kasalukuyang karma ay 0. Biglang lumabo ang paningin ni Sun Hyun. Napagtanto niyang hindi siya pisikal na nasa kagubatan, ngunit sa halip ay nakikita sa pamamagitan ng mga mata ng avatar. Sumigaw siya, masusuka ako. Napuno siya ng pagduduwal at bigla siyang nagising sa bahay, tumakbo patungo sa lababo para magsuka. Ilang sandali pagkatapos, bumantong hininga siya sa ginhawa. At least, nakaligtas ako sa paglipat, bulong niya. Habang nagkakasama ang kanyang sarili, idinagdag ni Sun Hyen ng may determinasyon. Summon the avatar here. Isang replika ang lumitaw sa kanyang harapan, at habang lumalapit ito, nagtanong ang bida ng may pagkadismaya kung ano ang gagawin niya sa walang silbing kakayahan. Bigla, may lumitaw na system window, na nag-aanunsyo na nakamit niya ang isang kahangahangang bagay, ang pagbabalik sa Earth nang hindi ginagamit ang Karma Store. Bilang bonus, binigyan siya ng kakayahang mag-teleport pabalik 1 beses araw-araw sa kanyang dating lokasyon gamit ang isang portal. Bukod pa rito, nadagdagan ang kanyang karma. Nagulat si Sun Hyen na pagtanto na siya ang unang awakened individual na bumalik sa Earth ng napakabilis. Ipinakita ng system window ang kanyang balanse, 1,910,213 na karma points. Nanlaki ang kanyang bibig sa gulat. Posible bang magbigay ng ganito karami para lang sa pagpapadala ng avatar? Sa isang galaw, kumita siya ng puntos na katumbas ng 10 taon na pagpapagod. Ipinaliwanag ng sistema na ang karma ay ibinibigay batay sa epekto ng isang tao sa ibang mundo, maging sa pamamagitan ng mabubuting gawa, masasamang gawa, pagpatay, o matapat na pagtatrabaho. Hindi ito nagtatangi. Ang naipong karma ay maaaring gastusin sa pagpapabuti ng mga kakayahan, o sa pagbabalik sa Earth. Nagtaka si Sun Hyen kung nagkaroon ba ng pagkakamali. Paano kung kailangan pa rin siyang bumalik sa ibang mundo? Pagkatapos, na may nakakatuwang ngiti, sinabi niya, well, hindi ko inaasahan na gagana ito, pero sino ang may paki? Paglingon sa system window, napansin niya na tila walang saysay ang pagbabalik sa Earth dahil narito na siya. Nag-alok ang sistema ng isang mungkahi. Pagpapabuti ng kanyang natatanging kasanayan sa halagang 300,000 karma o pag-explore ng iba pang mga pagpapabuti sa status. Dahil interesado, humiling si Sun na makita ang mga detalye ng status upgrade section. Pagbukas ng tab, nakita niya ang isang opsyon na pagbutihin ang regeneration, sa halagang 10,000 karma. Ano ang regeneration? Nagtatakang tanong niya. Dahil interesado, pinindot niya ang pindutan. Agad-agad, isang kakaibang pakiramdam ang damaloy sa kanyang mga binti. Nagulat si Sun Hyun.
Ganap na gumaling ang kanyang mga binti. Ang mga sugat na nagpahirap sa kanyang buhay, ang pinagmulan ng kanyang sakit at pag-iisa ay nawala. Ang sugat na ito ay higit pa sa isang abala. Ito ay sumisimbolo sa kanyang trahedyang pamamaalam sa kanyang pamilya at sa kanyang pagtakas mula sa mundo. Ngayon, parang hindi ito kailanman nangyari. Na-update ng sistema ang kanyang status, na nagpapaalam sa kanya na ang kanyang kakayahang mag-regenerate ay lumampas sa karaniwang antas ng isang threshold. Nagkaroon siya ng bagong kasanayan, super regeneration, na lubos na nagpapabuti sa kanyang mga kapangyarihan sa pagbawi. Nang maglaon, ngumiti si Son Hyen habang nag-eehersisyo ang kanyang mga binti sa simulator. Nag-iisip sa kanyang pag-unlad, namangha siya kung paano hindi lang naibalik ng karma na kinita niya ang kanyang mga binti, kundi pinayagan din siyang lumakas. Habang pinapanood ang kanyang produktibong sesyon ng pagsasanay, hinangaan niya kung gaano kalakas ang kanyang mga binti ngayon. Dahil marami pa ring natitirang karma, naisip niya kung saan ito susunod na mamuhunan. Pagkakita sa opsyon na pagbutihin ang kanyang natatanging kasanayan, sabik siyang nag-click dito. Habang ini-activate niya ang system window, nagtaka siya. Ano ang maaari kong makamit sa pagpapabuti ng avatar skill? Pagkatapos ng ilang oras, nakatayo si Son Hyen sa harap ng kanyang upgraded clone, nakangiti. Isa kang totoong lalaki, sabi niya. Ang replika, humahanga sa bagong pisikal na anyo, ay nagsabi, nagsumikap ka talaga, hindi ba? Tumawa si Son Hyen, sumagot, lahat ito ay salamat sa matinding pagsasanay. Pagkatapos magising ang avatar skill, napagtanto ni Son Hyen na ang kanyang kamalayan ay nahati sa dalawa, na nagpapahintulot sa kanya na gumalaw ng malaya. Kasabay nito, nagkaroon siya ng bagong kakayahang pagbutihin ang kanyang mga kasanayan sa sandata. Ipinaliwanag ng system window, na sa Mind Center, maaari niyang piliin kung anong impormasyon ang tatanggapin. Naisip ni Son Hyen, nangangahulugan ito na hindi na ako makakaranas ng disorientasyon, at kahit na masaktan ang avatar, hindi ako makakaramdam ng sakit. Nakangiti, kinuha niya ang isang gamepad, at sinabi na maaari na niyang tuklasin ang ibang mundo habang comfortable na nakaupo sa bahay na nakabalot sa kumot. Habang isinasaalang-alang ang kanyang bagong control sa avatar, napansin ni Son Hyen na parang naglalaro lang siya ng video game. Ngunit hindi lang ito ang nagbago. Ngayon ay mayroon na siyang 3 avatar. Nagtaka siya kung patuloy na lalaki ang kanilang bilang habang inilalabas niya ang kasanayan. Maaari itong maging nakakalito, bulong niya. Hindi ko lang sila pwedeng tawaging avatars. Kailangan nila ng mga pangalan. Naghahanap ng inspirasyon, ang kanyang tingin ay napunta sa isang pakete ng ketchup sa lamesa. Ang unang replika, sabi niya, ay tatawaging Hans. Na-update ang system window na nagpapakita ng mga kakayahan ni Hans, General Skills, Mind Center, Super Regeneration, Individual Skills, Mana Attraction. Tandaan, ang unang avatar ay si Son Hyen. Paglingon sa pangalawang replika, pinangalanan siya ni Son Hyen na Heinz. Ipinakita ng sistema ang mga kakayahan ni Heinz. General Skills, Mind Center, Super Regeneration, Individual Skills, Survivability. Tandaan, ang pangalawang avatar ay si Son Hyen. Hindi mapigilan ni Son Hyen na magkomento, Mana Attraction, at Survivability. Anong klaseng kakaibang kombinasyon ito? Pagkatapos na may ngiti, idinagdag niya, well, oras na para kumpletuhin ang matagal ko ng pinlano na misyon. Pag-upo sa sopa, sinimulan ni Son Hyen ang pagkontrol sa kanyang mga replika. Ipinadala niya si Hans para mag-teleport sa ibang mundo. Habang si Heinz ay kumuha ng isang bag ng basura at lumabas. Habang inilipat ni Son Hyen ang kanyang atensyon kay Heinz, nakita niya ang sikat ng araw at namangha na wala siyang naramdamang pagkabalisa. Gumagana ng perpekto ang Mind Center, naisip niya. Si Hans ay malamang na nasa ibang mundo na ngayon. Paglipat ng kontrol kay Hans, napansin ni Son Hyen na gabi na sa tila tahimik na kagubatan. Ang tahimik, bulong niya. Pagkatapos, isang itim na panther ang lumabas mula sa masukal na kagubatan. Nagulat, sumigaw siya, paano lumitaw ang bagay na iyon mula sa wala. Sumugod ang panther, ngunit mabilis na inilabas ni Hans ang kanyang espada at itinulak ito sa bibig ng halimaw. Napansin ni Son Hyen nang may kasiyahan, eksakto sa inaasahan ko, walang takot o sakit, parang laro lang.
Inilabas ni Hans ang espada at tinapos ang panther. Pag-upo sa tabi ng walang buhay na katawan ng panther, bulong ni Hans, ganito ba kahirap dahil hindi pa ako nagle-level up? Malalaking problema ang haharapin ko kung makatagpo ako ng isa pang halimaw. Sinuri ang lugar, nakita niya ang isang maliit na pamayanan sa di kalayuan. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating si Hans sa nayon kung saan siya ay sinalubong ng isang taga-nayon na nagngangalang Glali. Nakangiti ng mainit, tinanggap siya ni Glali, pinuri ang kanyang tapang sa pagpasok sa kagubatan na puno ng mga halimaw sa ganitong oras. Ngumiti si Hans habang tinuturo ang kanyang nasugatang katawan. Maraming sugat ako sa buong katawan ko. Elder, sa tingin mo ba ay maaari akong manatili sa nayon para sa gabi? Tumango si Chloe na may mabait na ngiti. Siyempre, sabi niya, dapat palagi tayong magtulungan. Bumantong hininga si Hans sa ginhawa at nagpapasalamat sa Elder. Pagkatapos ng ilang sandali, naglalakad sila sa nayon, habang dumadaan sa mga bahay. Nagkomento ang Elder na ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang ganitong damit at kagamitan, nagtatanong kung si Hans ay galing sa malayo. Tumawa si Hans, medyo naligaw ako, patuloy na naglalakad, at sa paano man ay napunta ako rito. Ngumiti ang Elder ng mainit. Nakakatuwang makilala ang isang bagong tao pagkatapos ng mahabang panahon. Paano kung magbahagi tayo ng inumin sa tavern? Nang gabing iyon, nakahiga si Hans sa isang kama, nakangiti sa sarili. Binigyan pa nila ako ng kwarto rito, naisip niya. Habang tumatagal siya sa nayon, mas naiisip niya kung gaano kabait ang mga taga-nayon. Gaano na ba katagal mula nang naramdaman ko ang kaligayahan sa pakikipag-usap sa mga tao? Ang araw na ito ay talagang maganda. Samantala, ang bida ay nakaupo sa kanyang sopa na may hawak na tasa ng alak. Ito ay mahusay, sabi niya, habang tinatamasa ang pakiramdam. Kumakain pagkatapos maligo, purong kaligayahan. Ang paglalakbay sa buong mundo sa ganitong paraan ay kamangha-mangha. Sa pakiramdam ng konting pagkakasala, idinagdag niya. Nahihiya ako, bagaman. Nagtatrabaho ng husto si Hans sa labas. Naisip niya na nagsasanay si Hans sa kanyang survivability. Hindi ko alam kung kailan ko siya kailangang ipadala muli, kaya maganda na naghahanda siya. Na may ngiti, nagtapos si Seyan, ito ay kamangha-mangha. Ngunit gaano man kalaki ang nagawa ng aking mga clones, kailangan kong matuto pa tungkol sa ibang mundo. Anong uri ba talaga ng lugar ito? Binuksan niya ang kanyang laptop, nakangiti habang iniisip, ako ay magiging isang mahusay na pinuno. Bigla, isang system window, ang lumitaw, na nagsasabing, Avatar is dead. All skills and data acquired by the Avatar will be reset. Natigilan si Sean sa takot. Patay na si Hans. Itinuro niya ang system window, nagpapanik. Namatay siya sa nayong iyon. Baka gawa iyon ng matandang lalaki. May inihalo ba siya sa inumin? Umiling siya, dismayado. Ang walang ingat ko. Pagkatapos ay may naisip siya. Sandali, nakikipag-ugnay ba ako muli sa Avatar? Kasabay nito, pabalik sa nayon, nakatayo si Glali kasama ang isa pang lalaki malapit sa walang buhay na katawan ni Hansa. Akala ko magiging kapaki-pakinabang siya, sabi ni Glali. Ngunit lumabas na isa lang siyang walang lamang kabibi. Nagawa niyang makalusot sa kagubatan ng mag-isa, kaya akala ko mayroon siyang tunay na potensyal. Ngunit sa huli, isa lang siyang light skeleton. Habang sinimula ni Sehayan na kontrolin ang katawan ni Hansa, nagtaka siya ng may pagkabigla. Anong nangyayari rito? Lumitaw ang system window na nagsasabing, Race changed to undead. New skill acquired, decomposed heart. Nagbago ang profile ni Hansa sa Race undead. General skills, mind center, super regeneration, individual skills, mana attraction. Note the mind center prevents mental damage. Nag-aalala ang mga iniisip ni Sung Haen. Anong nangyayari? Paglingon sa gilid, nakita niya ang isang malaking bilang ng mga kalansay sa likod ng isang salamin. Napuno siya ng takot nang napagtanto niya, posible bang ginawa ng mga baliw na ito ang lahat ng mga taga-nayon na undead? Pagkatapos, isang buhay na lalaki ang pumasok sa silong. Sino ito? Nagtaka si Sean Hien. Sandali, hindi ba yan ang lalaki mula sa tavern kahapon? Ang lalaki, halatang naiinis, ay bamulong. Gaano katagal pa ako kailangang manatili sa dump na ito? Ang kanyang tingin ay lumipat sa katawan ni Hansa sa sahig, at tinitigan niya ito ng maigi.
Nag-aalala ang bida kung ano ang tinatitigan ng lalaki. Napansin ba talaga niya na nagising ako? Itinuro ng lalaki ang katawan ni Hansa na may pagkairita at bamulong, bakit nandyan pa rin ang tanga na ito? Bakit kailangan kong gawin muli ang ginawa na ng iba? Ilipat ang katawan ng kalansay doon. Nakaramdam ng pag-aalala si Son Haen. Kahit na hindi tumitibok ang puso ko, sa tingin ko ay halos nagkaroon ako ng heart attack. Naramdaman niya ang isang kakaibang puwersa na sinusubukang ilipat ang katawan ni Hansel laban sa kanyang kalooban. Sa pamamagitan ng pag-concentrate, nagawa niyang labanan ang paghila, ngunit napagdesisyonan niyang mas matalino na sumunod muna. Ang lalaki ay bamulong na may pagkadismaya. Bakit palaging pinapahanap sa akin ng matandang lalaki ang mga kakaibang ito? Ang sakit sa ulo. Nag-iisip si Son Haen ng kinakabahan. Ang puwersang ito, pamilyar sa akin. Ito ang parehong puwersa na naglipat sa aking patay na katawan kanina. Maaari bang konektado ito sa mana attraction skill? Nag-aalala ang kanyang mga iniisip. Kung ganoon, baka kaya kong malaman kung paano ito kontrolin. At kung kaya kong kontrolin ang puwersang ito, baka kaya ko ring utusan ang lahat ng iba pang undead. Isang linggo pagkatapos, sa madilim na silong, ang undead, na katawan ni Hansa ay nakaupo sa isang tumpok ng mga kahon na gawa sa kahoy, ang kanyang mga kamay ay gumagalaw na may mahinang mahiwagang enerhiya. Sa tapat niya, isang kalansay ang nakalukot sa sahig. Sa isang kumpas ng kalooban ni Son Hans, ang kalansay ay tumayo ng matigas, gumagalaw na parang pinapagalaw ng di nakikitang mga lubad. Ngumiti si Son Haen, nagawa ko rin sa wakas. Kaya ko nang kontrolin ang iba ngayon, bagaman hindi ito eksakto sa naisip ko. Kaya ko lang impluwensyahan ang isang undead, sa isang pagkakataon, hindi ang isang buong grupo. Siguro isang light skeleton, lang ako kaya hindi pa ako kayang gumawa ng mas marami. Bigla, ang matinis na huni ng isang daga ay nakakuha ng kanyang atensyon. Sumugod siya, hinawakan ang maliit na nilalang sa kanyang mga butong kamay. Kaya, itong maliit na peste ang ngumangat-ngat sa aking mga paa sa buong linggo. Mabilis at maliksika, hindi ba? Isang maliit at masamang bagay. Isang ideya ang biglang lumitaw sa kanya. Paano kung gagamitin ko ang aking mahika sa isang maliit at mabilis na bagay tulad ng daga na ito sa halip na sa isang tao? Itinuon niya ang kanyang mana, at ang mga mata ng daga ay kumikinang sa nakakatakot na kulay pula. Maingat na inilagay ni Son Hyun ito, nakangiti. Operation Night Watch begins, sabi niya sa sarili. Tingnan natin kung anong mga lihim ang maaari kong matuklasan sa maliit na especially iyan na ito. Sa labas ng bodega, sa pamamagitan ng kumikinang na mga mata ng daga, napansin ni Son Hyun ang isang lalaki na naglalakad sa labas. Bakit ang lalaking ito ay labis na nagrereklamo? Naisip niya, habang natutuwa. Pagkatapos ay binuksan ng lalaki ang isang mabigat na pintuan na gawa sa kahoy, na nagpapakita ng isang pangalawang bodega na madilim. Sumugod ang daga, tumatakbo patungo sa bukas na daanan. Bigla, isang malakas na enerhiya ang nagpalit sa hangin, na huminto sa pag-unlad nito. Nagsara ang pakiramdam ni Son Hyun, kahit na ang Mind Center ay aktibo. Ang enerhiyang iyon, nakakabigla. Hindi ko kayang malapit. Mula sa loob ng bodega, narinig niya ang isang pag-uusap. Si Jeffrey, isang lalaki na may matatalim na tampok, ay nagtanong ng walang pasensya, kailan matatapos ang maturation process. Ang Fragment of the Immortal King, parang sinisipsip nito ang bahagi ng aking kaluluwa sa tuwing pumapasok ako doon. Hindi ba't malapit na? Ang guro ay natrap sa loob ng ilang araw. Sumagot ang isa pang lalaki, ang kanyang tono ay maingat. Malapit na dapat, pero hindi ba't nakakatuwa? Binabantayan natin ang lugar na ito ng mahigpit sa pamamagitan ng mga bitag na nakakalat sa buong nayon at maging dito. Hindi man lang makakapasok ang isang daga. Naguguluhan ang mga iniisip ni Son Hyun. Isang Fragment of the Immortal King. Iyon siguro ang binabantayan nila. Ngunit saan pa ako makakakuha ng impormasyon? At saan naglaho ang matandang lalaki? Pagkatapos ng ilang sandali, isang biglaang flash ng mahiwagang enerhiya ang tumama sa katawan ng daga, na sumisira sa koneksyon. Lumapit ang elder, ang kanyang ekspresyon ay kalmado at ang kanyang tono ay halos natutuwa. Isang simpleng daga, sabi niya, habang pinapagpag ang kanyang mga damit habang iniinspeksyon ang mga labi. Sinundan ni Son Haen mula sa kanyang ligtas na distansya. Ang matandang tanga na ito,
napansin niya ang isang maliit na especially iya. Ito ay magiging mas mahirap kaysa sa naisip ko. Nag-aalala ang mga iniisip ng bida habang nagtataka, talaga bang nalaman na nila ako? Lumapit ang matandang lalaki, sinisiyasat ang walang buhay na katawan ng daga. Isang undead, bulong niya, nagtaka. Hindi ako nakakaramdam ng black magic, ngunit ang kanyang katawan ay puno ng dark mana. Posible bang ang impluensya lamang ng mana, ang nagbago sa daga na ito sa isang undead? Mayroon lamang isang lugar na puno ng ganitong dark mana. Bumaling siya sa lalaki na malapit at nagtanong ng matalim, Jeffrey, ikaw ang namamahala sa bodega ngayon, hindi ba? Si Sun Hyen, na nagmamasid mula sa malayo, ay nakaramdam ng kaunting pagkakasala. Paumanhin, maliit na daga. Mahusay ang ginawa mo. Ipapanagot ko ang iyong pagkamatay. Nangangako ako, bantayan mo ako mula sa kung nasaan ka man. Pagkatapos ng ilang oras, pumasok si Jeffrey sa silong, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Isang daga. Lahat ng kaguluhan na ito dahil sa isang daga. Ang tanga na matandang iyon. Namumula siya sa galit, naglalakad ng mabilis. Pagkatapos, nakatitig sa undead, na anyo ni Hansa, sinigaw niya, Hoy, bakit ka nakatayo dyan? Sundin ang aking utos at tumayo ng tuwid. Habang ang undead, na katawan ni Hansa ay nananatiling walang galaw, tumaas ang inis ni Jeffrey. Lumapit siya ng may pagbabanta, itinaas ang isang kamao. Hindi ba sinabi ko sa iyo na tumayo ng tuwid? Bulalas niya, hinawakan si Hans sa buhok, hinayla siya pasulong. Hindi ba ikaw ang tanga na naglakas loob na labanan ako? Hindi ba't nagbanta kang papatayin ako kung hahawakan ko ang iyong pamilya? Sige, ulitin mo. Ang kanyang mukha ay puno ng kasamaan. Tama, pinunit ko ang iyong dila. Nangungot siya si Jeffrey, itinapon si Hans sa sahig na parang isang basurang manika. Dapat magpasalamat ka na pinayagan kitang mabuhay. Kahit na hinanap namin ang bawat tanga sa iyong kaawa-awang nayon at ang iyong asawa, narito rin siya, hindi ba? Paano ang iyong mga anak? Maghihintay ako, baka nasa ibang pamilya na sila ngayon. Nagbago ang sitwasyon. Bigla, ang undead na katawan ni Hansa ay bumalik sa buhay. Sumugod kay Jeffrey at isinaksak ang kanyang mga ngipin sa leeg ng lalaki. Sumigaw si Jeffrey sa takot habang siya ay bumagsak sa lupa. Anong nangyayari sa akin? Tumigil ka. Nauutol siya, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Umabot ng desperado, sinimulan niyang gawin ang mahika. Ngunit bago niya matapos, isa pang undead, na figure, ang muling nabuhay na katawan ng asawa ni Hansa, ay sumugod sa kanya mula sa likuran. Magkasama, pinatahimik ng dalawang undead, si Jeffrey magpakailanman. Si Sun Hyen, na kumokontrol sa katawan ni Hansa, ay nakaramdam ng matinding kasiyahan. Nagsisimula pa lang ang kanilang paghihiganti. Isang matapang na plano. Samantala, inilipat ni Sun Hyen ang kontrol kay Hines at lumapit sa mga gwardya ng nayon. Ang kapatid ko ay nakatira sa nayon na ito, sigaw niya. Sumimangot ang mga gwardya. Ang iyong kapatid. Umalis siya hindi nagtagal. Anong nagpapaisip sa iyo na papapasukin lang namin ang isang estranghero? Ngumiti si Hines. Kung ganoon, dalhin mo ako sa village elder. Kilala niya ako. Ilang sandali pagkatapos, dumating si Glali. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado ngunit mausisa. Ano ang problema? Binalitaan siya ni Hines ng mainit, bahagyang yumuko. Elder, ikinagagalak ko na makilala ka. Naniniwala ako na ang aking kambal na kapatid na si Hans ay nasa isang lugar dito. Ngumiti si Sun Hyen sa loob. Ang pagkakaroon ng dalawang avatar, ay talagang kapaki-pakinabang para sa mga sandaling tulad nito. Habang pinananatili ni Hines na abala si Glokali, si Sun Hyun sa pamamagitan ng katawan ni Hansa, ay pumasok sa bodega, at lumapit sa fragment of the Immortal King. Ang fragment, ay may madilim na enerhiya, na nakikipag-ugnay sa mga undead, sa paligid nito. Sinisipsip ba nito ang enerhiya mula sa mga undead? Hindi, parang pinupunan nito ang sarili nito. Ipinaliliwanag nito kung bakit ang mga tao rito ay labis na malakas. Ang bodega na pinagladyan ko noon ay isang lugar na tinatambakan ng basura. Ngunit ang mga hanggal na ito ay naglakas loob na magpakita ng pagiging superior. Matututo sila sa lalong madaling panahon. Inactivate ni Sun Hyen ang kanyang mga kakayahan, dinadala ang fragment patungo sa kanya.
Isang malakas na enerhiya ang umalangaw sa buong nayon, na nagpapayanig sa mismong lupa. Ang realization ng Elder, pabalik sa mga tarangkahan, pinananatili ni Hines ang kanyang ruse. Magkakaugnay ang kambal, sabi niya na may matalinong ngiti. Palagi naming alam kung nasaan ang isa. Sumimangot si Glowally, lumalaki ang kanyang hinala. Mahirap maniwala, bulong niya. Bigla, nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Naramdaman niya ang isang kaguluhan at sumigaw, may mali sa fragment. Patayin agad ang hanggal na ito. Sa isang paggalaw, nagbago si Glowally sa isang halimaw na anyo at sumugod patungo sa pinagmulan ng kaguluhan, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Ang mga gwardya, nagulat sa biglaang pagkawala ni Hines, ay itinaas ang kanilang mga sibat sa pagkalito. Samantala, ang bida ay nag-iisip sa matinding daloy ng damdamin na nagmumula sa fragment. Ang ganitong hindi mapigil na daloy ng negatibong enerhiya, kahit na may min center, na nagsasala sa input parang isang malakas na alon. Maaari bang may makapagtiis nito at manatiling matino? Bigla, isang napakalakas na pagsabog ng enerhiya ang yumayanig sa lugar at isang system window, ang lumitaw sa kanyang harapan. System notification. Your essence meets the conditions. Information unlocked. Immortal Magician Demolic. Rank increased due to the power of the fragment of the Immortal King. Dark magic hidden in the fragment has assimilated with your essence. New skill acquired, Demonic Wisdom. Ang kasanayang ito ay nagbibigay ng pagiging dalubhasa sa dark magic, at isang likas na pag-unawa sa mga mekanismo nito. Namangha si Sun Hyun sa bagong kapangyarihan. Demonic Wisdom. Sa pamamagitan lamang ng pagmamasid sa dark magic, kaya ko na itong gamitin na parang alam ko na ito noon pa man. Nagbabago ang lahat. Sa silong, isang lalaki ang nakatayo malapit sa mga labi ng huling laban ni Jeffrey, habang bumubulong sa sarili, hindi man lang kaya ng tanga na iyon na hawakan ng isang zombie rat. Ngayon kailangan kong linisin ang gulo na ito. Bago siya makapagpatuloy, ang malakas na boses ng Elder ay umalangaw-ngaw. Suriin agad ang fragment, at hanapin si Jeffrey. Habang nagbubulungan, lumapit ang lalaki sa hola na naglalaman ng fragment. Bakit napakatahimik? Tanong niya, habang lumalapit. Bigla, isang grupo ng undead ang sumugod mula sa dilim, kinakalmet siya. Natataranta, sumigaw ang lalaki. Imposible ito. Paano sila? Ang kanyang mga salita ay naputol nang marinig ang boses ni Hines, na kalmado at mapanlit. Maganda ang panahon ngayon, hindi ba? Nanlaki ang mga mata ng lalaki sa takot. Paano siya nagsasalita? Dinumog siya ng undead, ngunit nagawa niyang maglabas ng kaunting mahika, itinulak ang mga ito pabalik ng sandali. Gayunpaman, nabasag ang hola, naglabas ng maraming halimaw sa silong. Ngumiti si Hines, ang kanyang boses ay puno ng kunwaring pagiging magalang. Binabaliwala mo ang bati ng isang tao. Ang bastos. Pinagmamasdan ni Sun Hyun sa pamamagitan ng paningin ni Hines, namangha sa bagong kapangyarihan na ibinigay sa kanya ng Demonic Wisdom. Ang dark magic ay parang natural na paghinga. Ang kaalamang ito, parang palagi na itong naroon, naghihintay na buksan ko. Sa labas, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa nayon habang ang mga undead ay nagkalat sa mga kalye. Inutusan sila ni Hines ng may buong autoridad. Huwag hayaang makatakas ang sinuman. Patayin silang lahat. Ang sagupaan kay Glowally. Isang katawan ng kalansay ang bumagsak sa harap ni Hines at lumitaw ang Elder na si Glowally. Ang kanyang ekspresyon ay malamig at galit. Dapat ay isa kang light skeleton, bulong niya. Ano ang ginawa mo sa fragment of the Immortal King? Binati siya ni Hines ng may ngiti. Glally, ang tagal na nating hindi nagkita. Siya nga pala, salamat sa iyo, nawala ang puso ko. Sa kabutihang palad, nakahanap ako ng bago sa iyong bodega. Ang mukha ni Glally ay puno ng galit. Naglakas loob kang pagsamahin ang isang fragment of the Immortal King sa isang kaawa-awang katawan. Samobra ka na. Itinaas ang kanyang kamay, nag-umpisa siya ng isang malakas na salamangka. Finger of Death. Isang alon ng madilim na enerhiya ang sumugod pasulong, tinamaan si Hines ng may sapat na lakas para maputol ang kanyang braso. Tiningnan ni Hines ang kanyang naputol na braso, mas naiinis kaysa nasasaktan. Seryoso, inaatake mo ako habang nakikipag-usap. Nasaan ang iyong kagandahang asal? Manahimik ka, sigaw ni Glowally.
May ideya ka ba kung gaano karaming pagod at oras ang inubos ko para sa fragment na ito? Isang buong taon ng paghahanda, at sinira mo ang lahat. Nagliyab sa galit ang mga mata ni Glalali. Malapit na ako, bulong niya, na gamitin ang isang kapangyarihan na mas malaki kaysa sa anumang umiiral. At ngayon ginawa mo ang aking obra maestra sa ganito. Ngumiti si Hines, nababalutan ng umiikot na enerhiya ng dark magic. Anong nangyari, matanda? Hindi mo kaya ang isang baguhang Demelic? Dark Thorn. Sumigaw si Glowy, nagpadala ng mga hibla ng shadow magic, na umiikot patungo kay Hines. Tumawa si Hines, ginagamit mo ang high-rankang magic, laban sa isang baguhan. Talagang desperado ka na. Ang kanyang boses ay naging malamig habang kinokontra niya ito ng walang kahirap-hirap. Ako lang ang tunay na makakakontrol sa fragment, at alam mo yon. Nangungot siya si Glowy. Maaaring nakaligtas ka sa pagkawasak ng iyong katawan, ngunit bubuwagan ko ito at gagamitin para sa mga eksperimento. Tingnan natin kung paano mo haharapin ang mapanirang ectoplasm na ito. Sumimangot si Hines. Tumigil ka sa pagbigkas ng iyong mga kasanayan na parang isang baguhan. Ang kanyang boses ay tumaas sa paghamak. At mamatay ka na, Alfred. Sandaling natigilan ng elder. Alfred. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng hinala. Paano mo nalaman ang pangalan na iyon? Sinadya mo bang pasukin ang nayon na ito? Bago makasagot si Hines, isang biglaang bugzo ng dark magic, ang tumama kay Glowally mula sa likuran. Mabilis na gumanti ang elder, madaling inalis ang atake. Nanliit ang kanyang mga mata. Mabilis kang umaangkop sa dark magic. Ito ba ay dahil sa fragment? Hindi mahalaga, wala akong oras para sayangin. Itinaas ang kanyang kamay, inactivate ni Glowcali ang isa pang spell. Pact of Destruction. Ang lugar ng labanan ay dumilim habang ang mga kaluluwa ng mga namatay na Black Magicians, ay nagsama-sama, umiikot sa paligid ni Glowcali na parang isang buhawi. Isang madilim na korona ang lumitaw sa kanyang ulo, nagpapalakas sa kanyang kapangyarihan. Pinanood siya ni Hines ng may pagod. Sinasakripisyo mo ang mga kaluluwa ng sarili mong mga kaalyado para dito. Angkop na masama ka, ngalit si Glowcali, ang kanyang boses ay parang kulog. Sa buong kapangyarihan ng fragment, na ito, dinurog kita. Ngunit hindi mahalaga. Ngayon, Flame of Soul soaked in darkness. Isang malaking bugzo ng nagniningas na madilim na enerhiya ang sumugod patungo kay Hines. Ang huling suntok. Bago pa maabot ng spell ang tatargetin, isang hiwa ng mahika ang tumama sa dibdib ni Glowcali. Natigilan ng elder, ang kanyang ekspresyon ay hindi makapaniwala. Nakatayo si Hines na walang emosyon. Ang tagal mo bago ka napagod. Sa totoo lang, halos nakatulog na ako habang binibigkas mo ang lahat ng mag-agarang spell na iyon, dagdag niya na may ngiti. Siya nga pala, salamat sa paglulubog sa akin sa dark magic. Sa tingin ko ay sa wakas ay pinagkadalubhasaan ko na ito. Dugo ang tumulo mula sa labi ni Glowcali habang siya ay lumuhod. Paano ako mamamatay ng ganito nang walang kabuluhan? Pinanood ni Hines siya na bumagsak ng walang buhay sa lupa. Itinaas ang kanyang tingin sa kalangitan, bumulong siya, Alfred, sana nakita mo ang lahat ng ito. Tapos na ang iyong paghihiganti. Magpahinga ka ng payapa sa ibang lugar. Sa isang malaking katedral, lumuhod si Riste sa harap ng isang malaking estatwa, ang kanyang mga kamay ay magkasama sa panalangin. Ang kumikislap na ilaw ng mga kandila ay nagpapaliwanag sa kanyang malalim na mukha. Isang katok ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Tumayo siya, binuksan ang pinto at nakita si Martin, ang kanyang mukha ay mapotla sa pagmamadali. Tapos ka na bang manalangin? Tanong niya. Oo, kalmadong sagot niya. Ano ang problema? Nag-alinlangan si Martin, pagkatapos ay biglang sinabi. Ang multo ng pagkabuhay na muli ng Immortal King, ay natukoy sa kanluran. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Rist, bagaman pinanatili niya ang kanyang pagiging kalmado. Ang Immortal King, malungkot na tumango si Martin. Tatawagan ko agad ang konseho. Habang siya ay umalis, bumalik si Rist patungo sa estatwa, ang kanyang ekspresyon ay tumigas. Ang taong nagdala ng takot sa kontinente na ito daan-daang taon na ang nakalipas. Hindi ko hahayaang mangyari ito muli. Sa larangan ng digmaan, sinuri ni Hines ang pagkawasak. Ang mga labi ng labanan ay nakakalat sa paligid niya. Kaguluhan, bulong niya. Daan-daang undead, ang nawasak.
Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Ngunit ang mga nawala ay palaging mapapalitan. Hindi kailangang magluksa. Tumalikod siya. Ang dark magic na nagmumula sa kanya ay pumipintig sa bagong lakas. Pagkatapos ng lahat, ito ay simula pa lamang. Nakatayo si Heinz, sinisiyasat ang kanyang ginawa. Ang pinakamagandang bagay tungkol sa necromancy, naisip niya, ay ang kakayahang lumikha ng mga sundalo mula sa mga bangkay. Tiningnan niya ang kanyang nawawalang braso, naiinis, at bumulong sa sarili. Unang-una, kailangan nating ayusin ang kamay. Marami na siyang nalakad ngayon, gumagalaw sa larangan ng digmaan at nagmamasid sa resulta. Ang kanyang mga iniisip ay lumipat sa kanyang sariling katawan at ang pangangailangan na ayusin ito bago magpatuloy. Paglingon, ang mga mata ni Heinz ay napunta sa isang nag-iisang kalansay, ang mga buto nito ay sariwa pa mula sa labanan. Nang walang pag-aalinlangan, pinunit niya ang braso nito, sinuri ang hugis. Ito ay gagana. Idinikit niya ang braso sa kanyang balikat ng may bihasang pagkilos at inilagay ang kanyang kabilang kamay sa lugar, binabalutan ito ng enerhiya. Super Regeneration, activated, bulong niya sa sarili. Hinuyam ang kanyang kamao, sinubukan niya ang bagong braso. Perpekto, sabi niya, nasisiyahan sa mga resulta. Ang regeneration ay tumagal ng sandali, ngunit sa lalong madaling panahon ang braso ay ligtas na nakakabit, at ang katawan ni Heinz ay kasing buo na hanggat maaari sa kasalukuyan nitong estado. Saan magsisimula? Tanong niya. Humakbang siya pasulong, nakaunat ang mga kamay habang itinutuon niya ang kanyang enerhiya. Ang kalansay sa harap niya ay magiging kanyang unang pagsubok. Nang may utos, nagsalita siya ng malakas, dapat kang maging aking nasasakupan. Ang boses ng masamang karunungan, ang fragment of the Immortal King, na sumama sa kanyang kaluluwa, ay bumulong sa kanya sa likod ng kanyang isipan. Ang presensya nito ay pumuno sa kanya ng lakas, ginagabayan siya patungo sa kanyang layunin. Ibalik ang natitirang mahiwagang kapangyarihan sa iyong katawan, linisin ito ng mga fragment of thoughts. Ngunit habang siya ay nagfo-focus, may nangyaring mali. Ang kalansay ay biglang bumagsak, nagiging alikabok. Ano? Itinaas ni Heinz ang kanyang mga kamay sa pagkalito. Hindi gumana. Sinundan ito ng isang sandali ng katahimikan habang nakatayo si Heinz sa harap ng tumpok ng mga buto, nakatiklop ang mga braso, nag-iisip. Bumulong siya sa sarili habang napagtanto niya. Mali ang ginagawa ko. Pagkatapos ng ilang pagsubok, nag-click ito. Inilipat niya ang kanyang tingin sa katawan ng pinuno ng nayon, na nakahiga pa rin sa resulta ng labanan. Isang madilim na ideya ang nagsimulang mabuo. Itinuro niya ang kanyang kamay patungo sa katawan at dahan-daang nagsalita. Dapat ba kitang gawing undead, na may kaluluwa para makakuha ng impormasyon mula sa iyo? Hawak ang walang buhay na katawan ni Machem sa damit, itinaas ni Heinz siya para sa mas malapit na pagsisiyasat. Ano? Bulalas niya, ang kanyang boses ay may bahid ng pagkabigla. Walang kaluluwa ang matanda. Ang katawan ni Machem ay naalis ang anumang bakas ng buhay maliban sa mahiwagang bilog na nasunog sa kanyang dibdib. Sinuri ni Heinz ang simbolo at nag-isip ng sandali. Kaya ganito nila kinokontrol ang mga bagay-bagay. Itinapon ang katawan ni Machem sa gilid, hindi napigilan ni Heinz na ngumiti sa pagkakamali. Nakakapagtaka na hindi nila naisip ang maliit na bagay na ito dahil sa laki ng kanilang mga operasyon, bulong niya. Ngunit hindi mahalaga. Maaari ko pa rin itong gamitin. Nang may bagong pagtuon, itinutok ni Heinz ang enerhiya sa kanyang kamay. Kung wala na ang kaluluwa, kailangan kong gawin kung anong natitira. Itinuro niya ang enerhiya ng diretsyo sa katawan ni Machem, nagdesisyon na gagawin niya ang matanda sa isang mas kapaki-pakinabang na bagay. Isang high-level undead, na may kamalayan at kakayahan sa pakikipaglaban. Ang mahika ni Heinz ay umikot sa bangkay, nilalapastangan ang mga labi ng mahiwagang kapangyarihan nito at nililinis ito ng anumang natitirang piraso ng pag-iisip. Pagkatapos ng ilang sandali, kumirot ang katawan, at si Machem ay tumayo, ngayon ay isang masunuring death mage. Ang undead mage ay nakatayo sa harap ni Heinz, naghihintay ng mga utos. Ang kanyang boses ay walang laman ngunit malinaw. Hinihintay ko ang iyong utos. Tiningnan siya ni Heinz nang may pagkausisa. Nagsasalita ka, hindi ko man lang inaasahan ang resultang iyon, bulong niya, humanga. Bumaling siya kay Machem, ang kanyang ekspresyon ay malamig. Ang pangalan mo ay Machem.
Mula ngayon, susundin mo ako. Nang walang pag-aalinlangan, iginagaygaya ni Hines ang kanyang kamay sa bungo ng undead mage. Natigilan si Machamp, ngunit agad na tumugon ng may pag-aalinlangan. Susundin kita. Ngumiti si Hines habang kinukuskus ang pasa sa ulo ni Machamp. Kahit na nawala ang kanyang mga alaala, nananatili ang kanyang mga kasalanan. Masisiyahan ako dito. Paglipat ng atensyon sa tungkod ni Machamp, casual na sinabi ni Hines, mukhang maganda. Nanginginig ang mga buto ni Machamp, ang kanyang takot ay kitang-kita. Ang kanyang bagong pag-iral bilang isang death mage, ay hindi isa sa autonomiya. Ito ay isa sa takot at paglilingkod. Ang kapangyarihan ng Fragment of the Immortal King, ay damaloy kay Hines, at kasama nito, ang kakayahang kontrolin ang buhay, kamatayan, at lahat ng nasa pagitan. Lumapad ang ngiti ni Hines. Ikaw ay magiging isang kapaki-pakinabang na kasangkapan. Habang nakatayo ang bida at tinitingnan ang ginto na kanyang nakalap, ang kanyang mga iniisip ay lumipat sa bundok ng mga bangkay na kanyang iniwan. Kabilang sa mga undead, mayroong isang partikular na batang zombie, isang madilim na paalala ng kamakailang labanan. Itong batang zombie, na pumatay kay Jeffy kasama niya, naisip niya. Inilagay niya ang kanyang kamay sa ulo ng zombie, sa isang kakaibang magalang na kilos. Well, dapat siyang magpahinga ng payapa kasama ang kanyang pamilya. Sa isang kumpas ng kanyang pulso, itinuro niya ang apoy sa kalapit na gusali, sinunog ito. Ang tunog ng mga apoy sa malayo ay ang tanging tunog na maririnig habang sandaling isinasaalang-alang ng bida ang pagkawasak na kanyang ginawa. Wala nang balikan ngayon. Pabalik sa kanyang tagwan, ang bida ay comfortable na nakaupo sa isang lamesa. Ang kanyang tiyan ay puno pagkatapos ng isang kasiya siyang pagkain. Sumandal siya, nakangiti ng may kasiyahan. Ha, sobra akong nakakain, sabi niya sa sarili. Ang kanyang boses ay magaan. Diyos ko, ang sarap. Tiningnan niya ang kanyang telepono, ang pagkausisa ay tumataas. Ano ang rate ng ginto ngayon? Bulong niya, habang hinahawakan ang screen. Ang nayon ay puno ng mga magicians, at dahil sa kanilang pagkahilig sa kayamanan at arcane wealth, tiyak na maraming ginto ang natira. Isipin mo, ang mga taong ito ay nakalikom ng kayamanan. Sinimulan niyang isaalang-alang kung ano ang maaari niyang gawin sa kayamanan. Baka dapat kong tingnan ng mas malapit kung ano ang natira. Sa isang sinadyang galaw, inabot niya, habang bumubulong, summon hands. Sa isang iglap, lumitaw ang kanyang avatar, sa harap niya, at isang nakakakilabot na aura ang pumuno sa silid. Ang pakiramdam ay matindi, nakakasikol, ang kanyang presensya ay masyadong malakas para sa katahimikan ng espasyo. Nanlaki ang mga mata ng bida sa takot habang siya ay umuurong, tinatakpan ang kanyang mukha. Kanselahin ang pagtawag, sigaw niya sa takot. Kasing bilis ng paglitaw ng avatar, nawala ito. Humihingal siya, ang kanyang puso ay tumatakbo. Akala ko ay mamamatay ako, bulong niya sa sarili. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Kinamot niya ang likod ng kanyang ulo sa pagkadismaya, sinusubukang bumalik sa pagiging kalmado. Kailangan kong tawagin si Hans, ngunit baka dapat kong pagbutihin muna ang aking natatanging kasanayan. Ang mga iniisip ng bida ay lumipat sa loob, at siya ay nag-focus sa pag-access sa Karma Shop, isang lugar kung saan maaari niyang pagbutihin ang kanyang mga kakayahan. Ilang sandali pagkatapos, isang system window, ang lumitaw sa harap niya. Namangha siya sa mga resulta. Mas marami akong kinita kaysa sa inaasahan ko, naisip niya. Ang huling beses, mayroon siyang higit sa 400,000 karma. Ngayon ang halaga ay lumaki. Pinili niya ang item para pagbutihin ang kanyang natatanging kasanayan at gumastos ng 300,000 karma. Isang mensahe ang lumitaw sa screen na nagsasabing ang kanyang kasanayan ay napabuti. The number of avatars you can own has increased. His mental strength exceeded the norm. At habang ang impormasyon ay pumapasok sa kanyang isipan, kinuyam niya ang kanyang kamao, nababalutan ng isang bug zone ng enerhiya. Serenity. Ang kasanayang ito ay magpoprotekta sa kanya mula sa panlabas na stimuli at mental attacks. Isang malugod na upgrade para sa mga hamon na darating. Nang maglaon, sinimulan niyang punan ng isang papel na bag ng ginto, nag-iisip tungkol sa potensyal. Sa aking normal na estado ng kalusugan, maaaring makinabang si Hans mula sa Serenity, hindi tulad ng Center of the Mind.
Nakakabigla kung paano siya palaging pumipili ng tamang mga kasanayan kapag kinakailangan. Nang puno na ang bag ng ginto, ngumiti siya ng may kasiyahan. Magaling! Oras na para ibenta ang ginto. Mabilis niyang inilipat ang mga napunong bag, pati na rin ang isang backpack, na puno ng ginto, sa lamesa sa harap ng komite. Habang inilalatag niya ang mga bag, hindi maitago ng mga manggagawa ang kanilang pagkamangha. Sila ay humihingal. Tinatakpan ang kanilang mga mata mula sa mahalagang liwanag na nagmumula sa ginto. Tumango ang bida, pinananatili ang kanyang kalmadong pag-uugali. Pakideposito ang lahat ng pondo sa aking account. Pagkatapos ay tumalikod siya at lumabas, iniiwan ng mga empleyado upang kumpletuhin ang kanilang gawain. Yumuko sila sa pasasalamat, nagpapasalamat sa kanya para sa kanyang tiwala. Nag-alok si Sung Han ng isang ngiti bilang ganti, hinilingan sila ng mabuti. Habang siya ay lumalakad palayo, tiningnan niya ang kanyang anino sa lupa, naaalala kung paano ito itinago ni Han sa pamamagitan ng dark magic, kung sakali. Baka nag-alala lang ako ng walang dahilan, naisip niya. Ang anino ay mahusay na nakatago, at nakamaskara pa upang maiwasan ang pagtuklas. Habang siya ay aalis na sa lugar, isang pagsabog ang umalangaw mula sa likod niya. Niyanig ang gusali, lumilipad ang mga piraso. Nakatayo si Wolf sa gitna ng pagkawasak, ang kanyang ngiti ay malapad habang sinisiyasat niya ang pinsala. Mukhang nanalo tayo sa jackpot, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng kasiyahan. Hawak ang isang bag ng ginto sa kanyang kamay, ang bida, si Seiyan, ay ngumiti, tinitingnan ang kayamanan na kanyang nakalap. Sino ang mag-aakala na mayroong ganito karaming ginto sa isang malayong lugar? Naisip niya, halatang masaya sa nakuha. Ang kanyang ngiti ay malapad, ngunit agad itong naputol ng isang magnanakaw sa tabi niya ang nagudyok. Tumigil ka sa pakikipag-usap, oras na para tumakbo tayo. Nang walang pag-aaksaya ng oras, sila ay nagpatuloy, mabilis na tumatakbo sa mga kalye. Alam ko, sigaw ni Wolf. Ang kanyang kumpiyansa ay hindi natinag habang sila ay tumatakbo. Sa unahan nila, nakita nila si Sung Han, na tumingin sa kanila sa takot at sumigaw, mga kontrabida. Kailangang i-report sila ng isang tao. Ang mga kriminal na ito ay ginagamit ang kanilang mga awakan powers, para sa kasamaan at ang mga nagpo-protekta sa mga mamamayan mula sa kanila ay. Ang kanyang mga salita ay naputol ng isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang pisngi. Si Wolf na nanuntok ay sumigaw, tumahimik ka. Ang kanyang boses ay isang malupit na utos, pinatigil ang mga salita ni Sung Han bago pa man ito makakuha ng anumang atensyon. Hinawakan ng bida ang kanyang pasa na pisngi at naisip sa sarili, baka hahanapin sila ng mga gwardya. Wala akong magagawa. Samantala, tumakbo si Wolf ng may kumpiyansa pasulong na nagsasabing, mahusay. Ang lahat ay ayon sa plano. Ang magnanakaw na nakabitin sa kanyang likod ay idinagdag, marami tayong oras. Ang mga gwardya ay darating sa loob ng halos 3 minuto. Kailangan lang nating maabot ang portal. Narito ba siya? Habang sila ay papalapit sa kanilang destinasyon, nakakita sila ng isang bagay na nagpatigil sa kanila. Isang babae na nakahiga ng walang malay sa lupa. Huminto si Wolf at sumigaw, portal. Anong nangyari sa kanya? Kailangan niya magising. Ang kanyang boses ay puno ng pagka-urgent. Ang magnanakaw, na lumingon sa paligid ng kinakabahan, ay bumaling kay Wolf at sinabi, tumingin ka doon. Nanginginig ang kanyang boses habang siya ay tumuturo, at tumingin si Wolf para makita ang isang figure na nakatayo sa harap nila, nakamaskara at kumikinang ng nakakakilabot sa malayo. Hans, bulong ni Wolf, sinusubukang unawain ang sitwasyon. Hindi niya mapigil ang magtanong, sino yan? Ang mga gwardya. Ang magnanakaw, habang umiiling, ay bamulong, ang tanga na iyon ay hindi isa sa kanila. Habang papalapit si Hans, inabot niya ang kanyang kamay upang alisin ang kanyang maskara. Si Sung Han ay walang magagawa, naisip ni Hans, ngunit alam niya na siya, ang kanyang avatar, ay ibang bagay. Tumingin ang mga magnanakaw ng may takot, itinaas ang kanilang mga kamay at sumuko. Lumipas ang oras, at sa lalong madaling panahon ng mga gwardya ng South Korean Returned Association, ay dumating sa pinangyarihan. Ang kanilang mga bota ay tumatama sa lupa habang sila ay tumatakbo. Ang nangungunang gwardya ay sumigaw ng may kumpiyansa, narito,
Tumingin siya pabalik sa kanyang mga kasamahan, nag-uudyok sa kanila na magpatuloy. Babaliin ba natin siya muli? Nang sila ay dumating, sila ay natigilan sa pagkabigla. Anong nangyari rito? Tanong ng gwardya. Sinuri niya ang lugar kung saan ang mga magnanakaw ay nakahiga sa lupa. Si Wolf, na tulala pa rin, ay nawala ang kanyang maskara sa gulo. Ipinapalagay ng nangungunang gwardya na mayroong gumawa sa mga kontrabida, ngunit hindi sila nakalayo. Bumaling siya sa kanyang mga kasamahan, nagkumpas sa paligid ng lugar, hanapin ang mga paligid ng maingat. Samantala, si Hans, tulad ng isang anino, ay gumalaw ng mabilis sa lugar. Lumipad siya sa mga gwardya, dumiretso patungo kay Sung Hayan. Habang sila ay nagkita muli, hindi mapigilan ni Sung Hayan na ngumiti. Nakikita ko na handa ka na, sabi niya. Masaya sa tagumpay ng kanilang plano, ang tensyon ay nanatili sa hangin habang ang eksena ay lumipat sa kung ano ang susunod na mangyayari, ang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon at ang nagbabadyang banta ng pagdating ng gwardya. Si Heinz ay naglalakad sa paligid ng parking lot na may mga kamay sa kanyang mga bulsa, nakakaramdam ng kasiyahan habang iniisip niya kung paano ang pag-alis ng stress tulad nito ay minsan ay isang magandang ideya. Ang kanyang isipan ay malinaw sa sandaling ito, at ang mga karaniwang kapaligiran ay tila nag-aalok ng isang bihirang kapayapaan.